And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang balita. Nako, mga polis mga kababayan na nakiisa sa war on drugs ni former President Duterte mga kabatid. Sinisingil na ngayon si Digong mga kababayan doon sa kanyang mga pangako noon na di umano mga kabatid, dadamayan niya itong kanyang mga kapulisan mga kababayan kung sakali mang meron itong kaharaping kaso o sakali mang sila po ay makulong dahil sa kanilang partisipasyon mga kabatid sa war on drugs or yung tukhang na operation ni former President Duterte. Ang problema mga kababayan, no, matapos ang Duterte administration kung ano-ano ng mga kaso mga kabatid ang kanilang kinakaharap ngayon. Pero may problema, no. Ni isa sa mga pangako ni Digong sa kanila mga kabatid, walang natupad. Kaya ngayon mga kababayan, umiiyak sila, no. Humihingi sila ng tulong kay Tatay Digong nila. 'Di ba? Kasi nga mga kabatid, noong kapanahunan talaga ni Duterte mga kababayan, kitang-kita naman talaga na may pagmamalabis mga kabatid na nangyari dito sa hanay ng ating mga kapulisan. Dahil na rin yan mga kababayan sa tinatawag na reward system, no, noong kapanahunan ng war on drugs ni former President Duterte. Kasi nga yung mga pulis ng mga time na yun mga kababayan, nainganyo. Biruin mo, pag ikaw ay nakabingwit ng isang ulo dyan, no, kahit saan mo kinuha yan, 10,000 na yan. Oh. Pag nakabingwit ka ngayon ng medyo big time, may 1,000,000 ka. Oh. Kaya yung mga polis ng time na yun mga kababayan, nainganyo. No? Nainganyo dahil naniniwala kasi sila or pinaniwala sila ni Digong mga kabatid na sasaluin sila ni Digong kung sakali mang may mga kaso na pwedeng ikaso sa kanila after his administration. Pero ngayon nga mga kababayan, no, lahat ng pangako ni Digong mga kapatid napako. At mag-isa nila ngayong hinaharap mga kababayan yung mga kasong isinampa sa kanila related nga sa extrajudicial killings. Nako, yan ang nga bang sinasabi ko. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito bago tayo magbigay ng ating personal na opinion. Laya, nasa ilang pulis yung sinasabing nakasuhan dahil sa war on drugs? Magandang tanghali sa iyo aga, batay sa datos ng Philippine National Police, umabot na sa 1,286 na opisyal ng PNP ang apektado sa kampanya kontra illegal na droga mula... Mahigit 1,000 mga kababayan ang kinasuhan, no? Isang patunay lang to mga kabatid, no? Na itong mga pulis na ito, dahil nakasuhan mga kababayan, guilty talaga ito, no? Sa tinatawag na extrajudicial killings. Kasi hindi naman kakasuhan to mga kabatid, ano? Kung hindi po ito nakitaan ng pagmamalabis noon, no, noong kapanahunan ni former President Duterte. 'Di ba? Mahigit 1,000 mga kababayan, ha? Ganon karami. And I'm sure mga kabatid, ano, meron pang iba diyan na hindi pa na-identify. And habang gumugulong itong mga kabatid, no, habang gumugulong itong mga hearing, dadami at dadami pa yan mga kababayan dahil unti-unti na ngang lumalabas ngayon, no, yung mga baho ni former President Duterte. Tuloy muna natin to. July 2016 hanggang June 2022. Mula sa nasabing bilang aga, nasa 312 dito ang nasawi, habang 974 naman ang nasaktan. Alam niyo mga kabatid, ito yung mga pinaglalaban ng mga DD-shits, no? Bakit daw yung mga casualties lang ng war on drugs yung iniimbestigahan? Bakit daw hindi bigyan ng investigasyon or hindi gumawa ng investigasyon tungkol doon, no, sa mga pulis na nasawi ng sa kasagsagan ng war on drugs? Ganito lang kasimple ang paliwanag niyan mga kababayan. Yang mga pulis na yan, habang nag-aaral pa lang yan or nasa training sila, no, tanggap na nila yan mga kabatid na sa kanilang profesyon na pinili mga kababayan, yung kabilang paa nila ay nasa hukay na talaga. Kumbaga mga kabatid, sa madaling sabi, no, given na yan, no, na posible silang mamatay, no, posible silang masaktan pag sila ay naging ganap na mga pulis. 'Di ba?
Yan yung hindi naiintindihan mga kapatid nitong mga DD shits na walang mga utak. Ang hindi normal dito mga kababayan, no, na nung naupo si Digong, naging slaughterhouse mga kapatid ang bansang Pilipinas. Sa dami ng casualties mga kababayan ng kanyang tinatawag na tukhang or yung war on drugs ng Duterte administration. Yun ang hindi normal. Kaya iniimbestigahan yan ngayon. No? Hindi yan paninira kay Duterte. Normal lang naman talaga kasi pantay ang batas eh. No? Pantay ang batas. O ngayon, marami ang nagreklamo, marami ang napatunayan na hindi naman talaga walang kung anong bahid ng involvement sa mga illegal na droga yung kanilang mga kamag-anak, pero dinamay ng mga pulis. No? Maraming mga witness mga kapatid ang nagsilabasan ngayon na napagkamalan lang. 'Di ba? Kasi nga nung time ng war on drugs ni Duterte mga kababayan, yung mga pulis nung time na yun mga kapatid, no? Nagpapaunahan sila, no, sa reward. 'Di ba? Biruin mo 10,000 isang ulo. Oh. Kaya ang ginawa ng mga pulis nung time na yun para kumita sila ng marami mga kababayan, naghahanap sila ng mga mukhang adik sa kalye. Oh, may tattoo ka lang noon at medyo may balbas ka at maitim ka, no? Automatic, no? Subject ka na nila sa kanilang tukhang. Oh. Ganon ang ginawa ng mga pulis ng mga time na yun, mga kapatid. Kaya ang daming nadamay. Tapos lalagyan pagka nadali ka nila, lalagyan ka na lang agad ng 45 diyan. Sasabihin na lang nanlaban. Oh, ganon yung mga senaryo ng kapanahunan ni Duterte, mga kapatid. Kaya yan iniimbestigahan ngayon kasi nga marami talaga ang umangal. Sobrang daming casualties mga kababayan. No? And isa pa sa nag-trigger dyan mga kapatid is yung reward money nga. No? Yung reward money na di umano'y si Bongo ang pinag-ugatan yan. Oh, di ba? Yan yung mga hindi nakikita ng mga DD shits mga kababayan. Tuwang-tuwa sila. No? Tuwang-tuwa sila mga kapatid sa ginawa ni Digong. At least daw malinis yung kalye noon, no? Hindi daw nakakatakot maglakad. Oh, di ba? Yan yung katwiran nila. Hindi nila inisip mga kababayan yung mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa katarantaduhan ni former President Duterte. Tuloy! Habang gumaganap ng kanilang mga trabaho. Sa kasalukuyan, mayroon pang 240 na mga pulis na umaharap sa mga kasong kriminal. 195 naman ang natanggal sa serbisyo habang mayroong 20 ang nakakulong na. Ito mga kapatid, fun fact lang, no? Noong kapanahunan ni Digong mga kababayan, bumaba ang moral ng mga pulis. No? Bumaba. At halos lahat ng mga Pilipino mga kapatid, pag nakakakita ng pulis, nakakatakot or natatakot sila. Maging ako mga kababayan, noong kapanahunan ni Duterte mga kapatid, no? Tuwing may mga checkpoint dito sa Pangasinan noon mga kababayan, nag-aalangan akong huminto, no? Lalo na't medyo madilim yung pwesto kasi mamaya niya makursonadahan ka, 'di ba? Makursonadahan ka, plantidan ka ng droga, tapos ka na. Tapos ipapalabas na lang na nanlaban. Oh. Totoo yan mga kababayan, noong kapanahunan ni Duterte mga kapatid, nakakatakot or kinakatakutan ang mga pulis. Kasi nga pag humarap ka sa mga pulis, para bang may kalalagyan ka. Lalo na kung medyo maangas yung mukha mo, no? At medyo astig-astigin ka manamit, no? Yan yung mga hinahanap ng mga pulis mga kababayan noong kapanahunan ng war on drugs ni Duterte. 'Di ba? Kaya maraming mga Pilipino ang natatakot noon sa mga pulis. And yes, naniniwala ako doon na maging ang mga criminals ng mga time na yung mga small time criminals ng mga time na yung mga kapatid natatakot din. 'Di ba? Kasi baka pag narinig lang, nalaman lang ng mga pulis na dating kriminal ka, automatic subject ka na agad doon sa kanilang operation. 'Di ba? 'Yun yung nangyari. Totoo. No? Na nung kapanahonan ni Digong medyo malinis yung kalye kasi dinodominate ng mga kapulisan. Mga pulis na abusado. Di ko nila lahat ng mga pulis mga kapatid ha. Kasi mayroon din ako mga kaibigan na tumanggi, no? Tumanggi sa mga ganyang sistema nila noon tulad ng mga reward system nila.
Dahil nga mga kapatid, naaawa sila doon sa mga inosente na nadadamay. Pero syempre mga kapatid, no, alam naman natin sa Pilipinas, no, mga mukhang pera ang mga Pilipino. Kaya nung nagkaroon sila ng chance mga kababayan na kumita, no, grinab ng mga pulis na ito mga kapatid. Grinab nila yung opportunity. Oh, biruin mo. Makakita ka lang ng maangas dyan at medyo maraming tattoo sa katawan, pwede mo nang gamitin, no? At pwede mo nang birahin agad, tapos i-report mo na lang na nanlaban. Automatic, meron ka ng 10,000. Or pag meron kang pag marami kang mga recycle dyan na mga illegal na droga, pwede mo ring itago yan, tapos sa operation, doon mo isaksak sa bulsa ng mga subject mo, no, sa operation ng war on drugs. Oh. May mga ganyan kasing senaryo mga kababayan na nangyari nung kapanahunan ni former President Duterte, no? Nauso yung pagre-recycle ng mga illegal na droga na nababaybas nung time na yon. Tapos yung mga illegal na droga na yung mga kapatid, pinaplanted nila yan doon sa mga sa mga tawag nito, sa mga subject nila, no, sa kanilang war on drugs. Tapos ngayon lalagyan na lang ng papaskila na lang ng laban. 'Di ba? Tapos nahulihan ng ganito kalaking ganito kalaking tawag nito, pakete or sachet ng ipinagbabawal na droga. Nang sa ganon, lumaki yung reward nila. 'Di ba? Ganon yung nangyari mga kapatid. Kaya ang dami ng mga pulis na nakakasuhan ngayon dahil napatunayan talaga mga kababayan na maraming inosente ang nadamay. At yan ay dahil sa reward system mga kapatid, no, ng war on drugs noong kapanahunan ni former President Duterte. Tuloy! Dagdag ni General Marbil, nangako si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng suporta sa mga pulis na makakasuhan kaugnay sa pagpapatukpad ng war on drugs, subalit wala aniyang record na natupad ang pangakong ito. Mga tanga-tanga kasi kayo. No, mga tanga-tanga kasi kayo. Akala nyo, no, forever na si Duterte na uupo sa Malacanang. No? Akala nyo forever nang maging makapangyarihan itong si Duterte, no, na kung saan kaya kayong dipahan sa lahat ng mga posibleng kaso na kakaharapin nyo, no, dahil sa pagsunod nyo sa kanyang war on drugs. Ang hindi nyo inisip, no, na tumatanda din si Digong at humihina din ang diskarte. O kaya ngayon, no, mismo sarili niya, hindi niya kayang ipagtanggol. Oh. Mismo yung interest niya ngayon na makabalik sa Malacanang, hirap na hirap siya. Hindi niyo na-anticipate yan. Na darating ang araw na hihina din itong si Tatay Digong. Paano tayo? Oh. Kaya ngayon umaasa na lang kayo. No? Umaasa na lang kayo sa nabulok na pangako ni former President Duterte. Wala eh. No? Ito real talk lang. No? Kahit ano pang gawin nyo, wala na kayong aantayin na tulong mula kay former President Duterte. Real talk yan. No? At kung matalino kayo, no, kayong mga pulis na sumunod dito sa war on drugs ni Duterte, tingnan nyo ang realidad ngayon. Sino lang ba ang sinasalba ni Duterte? Di ba yung mga chief PNP lang na kanyang inappoint? Yun lang ang sinasalba ni Digong ngayon. Kayong sa mga nasa mababang posisyon, no, na nakilahok sa kanyang war on drugs, no, wala na kayo, no, hindi na kayo parte ng responsibilidad ni Digong ngayon, di ba? Hugas kamay na si Digong sa inyo. Ang sinasalba lang ni Duterte ngayon, yung mga naging chief PNP lang niya nung time na siya ay nanunungkulan bilang presidente. Kaya kayo, wag na kayong umasa. Natutulungan pa kayo ni former President Duterte. Kung ako sa inyo, no, kung kumita man kayo noong kapanahunan ng war on drugs ni Digong, yan na lang ang gamitin nyo na pangtustos dyan sa mga kinakaharap nyong kaso ngayon. Diba? Total, nagpakasaya din naman kayo nung time ng war on drugs ni Duterte. Tuwang-tuwa kayo kasi malaki yung mga kinita nyo. O ngayon, yung kinita nyo yan, gamitin nyo yan. No? Gamitin nyo para depensahan ang sarili nyo sa mga iba't ibang kaso ngayon na kinakaharap nyo. Kasi kung si Duterte lang ang aasahan nyo, wala na kayong aasahang tulong dyan kay Digong. Hirap na nga siya sa kalagayan niya ngayon eh. No? Kung ano-ano na nga lang mga
katarantaduhan yung kanyang ginagawa ngayon para lang makabalik sa kapangyarihan pero hindi niya makuha-kuha. Magdasal na lang kayo na maging presidente si Sara Duterte, baka salbahin pa kayo. Pero sa tingin ko, malabo na yan. No? Malabo na yan. Wala nang chance talaga. Dalawa lang ang choices nyo No? Panindigan nyo na inosente kayo at tama yung mga operations na ginawa nyo, or makiisa kayo sa gobyerno at maging state witness kayo, ikanta nyo yung mga tinuro ni Duterte sa inyo, yung mga pinagawa ni Duterte sa inyo para mabigyan na ng hustisya yung mga biktima nyo, no, sa ilalim ng war on drugs ni former President Duterte. Yan lang yung mga choices na meron kayo. No? Dalawa lang yan. Manindigan kayo at umasa sa tulong ni Duterte o makiisa kayo sa gobyerno para makulong na si Duterte. Yan lang yan Kaya ngayon mga kababayan, hindi na ako nagtaka kung bakit maraming mga pulis talaga ang bumabaliktad ngayon. No? Dahil nga mga kapatid, nakita na nila yung mga ibang mga matatalinong pulis, nakita na nila si Digong, wala pang galaw si Digong No? Wala pang binibigayng tulong si Digong sa atin. No? Huwag na nating antayin. No? Huwag na nating antayin na ma-corner pa tayo at ma-pin down tayo. No? Kasi baka mas lalong lang liliit yung ating mundo. Makipagtulungan na tayo sa gobyerno. Kaya ngayon mga kapatid, ang daming mga pulis na nagsisilabasan sa Quadcom. No? And I'm sure sa mga dadaan ng mga araw mga kababayan, mas dadami pa yan. No? Mas dadami pa yan mga kapatid. Kasi yung iba dyan nakikita na nila, wala na talaga. Wala nang tutulong sa atin. No? At ang pwede lang natin gawin is makipagtulungan na lang talaga sa gobyerno. Para kung sakali makasuhan tayo, mabawas-bawasan kahit konti, no, yung mga tao na dapat natin punuin sa loob ng bilibid. Diba? Tuloy! Aniya kagaya ng mga naapektuhang sibilyan, apektado din ang mga pulis. Sa hanggang ngayon ay solong hinaharap ang kanilang mga kaso. Gaya nga nasabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga pinagsasabi ni Digong, pag naniwala kayo dyan, para kayo naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. No? Gana lang yun Pag naniwala kayo kay Digong, para nyo talagang pinaniwalaan mga kapatid ang pag-ibig ng isang puta. Ngayon, galing nga mismo sa mga pulis mga kapatid, wala pang ni isang tinupad si Digong sa kanyang mga pangako noon. Tuloy! Kaya naman aga, nanawagan ng suportang pamunuan ng PNP sa mga pulis na gumaganap ng kanilang tungkulin, partikular sa paglaban sa illegal drugs. Sa kabila nito, sinabi pa ni Chief PNP na mahalaga sa pambansang pulisya ang karapatan ng bawat mamamayan sa pagkakaroon ng makataong police operation at misyon aniya nila na protektahan ang mga ito sa iba't ibang uri ng krimen. Aga? Ay, di ba? Tama si Marvel mga kapatid. No? Ibalik nyo ang dangal ng mga kapulisan. Kumbaga mga kababayan, bumaba ang moral, bumaba yung tiwala ng taong bayan dito sa mga kapulisan natin noong kapanahunan ni Duterte. Lahat ng nangyari sa tukhang na yan, no? Isa lang po yung palabas mga kababayan para pagtakpan yung katotohanan mga kapatid na under Duterte administration mga kababayan, tuloy-tuloy nadang shabu ang pumapasok sa Pilipinas dahil mismong presidential advisor niya mga kapatid, big time drug lord. Yan yun. Senaryo lang ang tukhang mga kababayan. No? Senaryo lang. Kumbaga parang counterpart siya mga kapatid sa mga shabu na pumapasok dito sa Pilipinas. No? Kailangan talagang gumawa ni Duterte ng palabas noong mga time na yun mga kapatid. At yan ang nakita niyang paraan. Pero kung matalino kang tao, no? Ako naniwala talaga ako dyan dati kay Duterte mga kapatid. Pero ito na lang, no? Ang isipin nyo mga kababayan. Paanong galit si Digong sa droga mga kapatid ngayong kanyang presidential advisor ay kilalang big time drug lord? Paano mo masasabing ayaw mo sa droga kung sa loob ng pamamahay mo may kasama kang big time drug lord? Di ba? Asan ang logic diyan? Yun yung isipin sana ng mga DD shit mga kababayan. Paano galit si Tatay Digong sa droga tapos yung presidential advisor niya big time drug lords? Di ba?
Ay, nako. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang tong video na ito. Kung nagustuhan nyo pa ating content kayo, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video, mga kapatid, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-comment na rin kayo dyan, mga kababayan, sa inyong mga opinion. Hanggang dito na lang. Adios.